linggo na ito ay pupunta rin sa Mindanao. Nakita ko yung post doon na siya rin ang muhatid doon. Masya Allah. Sa pangalawang Ramadan, siya ay muhatid doon. So, ganoon din sa aking kinakapatid at kinaanak na Ustaz, si Ustaz Limano. So, pagulasan silang kanan. Pagkarahin siya makalusod sa diyan ang mga mansa muro na importante kini kapagudas. Kagina yake importante na kapagudas. Na pambitiyakan niya sa bitiyan ang Islam na dito denganin niya mas 5 na nasandan sa kinapagudas ka o makakalimutan ka sa isa awalay kinabudas ka tapi ada mungkin mga sukat 30 na madapay sa mga kinapagudas. So yapi kinapagudas ko siya ka ang natulan ang kabulgi sa bitiyan na para kang nagbabago kahit sa isipin mo wala kang tatamaan nahulog din so may tatamaan din. So ingatin ang ipisa na nakalusugan ka. So kagina kami ito na yapi ka-importante na kapagudas. So, kagina kami ito na suportan sa kanina Allah. Mas dito kan sukur. Dito kung nakakam, ipitalo niya kan sukur sa kanina Allah. Kapanin niya. Kasama ito sa pananampalataya ng ating mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam, kung gano'n niya ginagawa, bago niya ginagdalbukin sa pitalo kan sukur, sa kanina Allah, hindi lang siya sabihin mo na alhamdulillah, syukurullah, hindi lang doon. Dahil kung doon ka lang, nasasabihin mo alhamdulillah, hanggang doon ka lang, ay marami din ang mga bansa mo dito na kapag umiinom ng alak, kung napuso, ay nagbigas din alhamdulillah. So katasin mo rin sila. So hindi lang doon, pero tingnan natin kung paano ginagawa ng mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam ang pagpasalamat sa Allah, pagsukur sa Allah subhanahu wa ta'ala. Paano? Isang araw na inahanap siya ng kanyang mga asawa at ating mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam. Nung nakita nila ang mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam na siya ay nagsasala ng mga sunna at nanginginig ang kanyang katawan dahil sa haba ng kanyang sakop. Dahil sa haba ng kanyang binabasa. So, hinihintay ng asawa niya, Ya Rasulullah, sabi niya nung nakatapon siya magsala, Ya Rasulullah, hindi pa sabi niya na ikaw ay pinapatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong kasalanan? Inaampuno Allah talibusan ka no na noli nudan ka pa manggabot hindi mo pa nagawa ay pinapatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala? Nanilang ka man tunibun tala kababigal ka pasimbag ka ng Allah ta'ala. Anong sagot ng mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam? Dahil alam ko ay pinapatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala ang aking kasalanan na hindi ko pa nagawa ay pinapatawad ni Allah, hindi na pwede na ako ay mapabilang sa mga taong magsupo sa Allah, magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. So doon pala naintindihan natin kung paano gagawin ang pagsupor, magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, gawin mo ang lahat ng inuutos ni Allah subhanahu wa ta'ala, ikaw ay magsupor sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun yung mga kapatid sa Allah. Ngayon, pagkukutsugin, ang topic ko na ito, mabutanong po na maututan ko yan kay kamatibang Ustaz Itigiray. Al-Ibtul Lisan ng Ramadan. Katuganon sa dila, siya nagmulan-mulan ng Ramadan. Naapiapan nila siya sa Ramadan na petang ng katuganon ng dila ba niya. Kaya makita ko siya magkaanong ka-importante, alagaan ng dila. Ngayon, marinig niyo ngayon. Napaka-importante na topic ito, mga kapatid sa Allah subhanahu wa ta'ala. Importante po ito. Hindi sa hindi importante ang mga topic. Importante din, pero napaka-importante po ito. Yung dila natin, paano alagaan yung mga dila natin, mga kapatid sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, bago po umpisahan, pag-usapan muna natin itong Ramadan na ito. Ilang araw na ngayon ay darating na sa atin ang sagradong buwan. Buwan ng Ramadan, mga kapatid sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nararapat sa atin, bago darating yung buwan ng Ramadan, ngayon pa lang mga kapatid sa Allah subhanahu wa ta'ala, salubungin mo sa pagtuwa kay Allah, panalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang pinakamaganda, pinakamainam, kasama sa pinakamainam na isasalubong sa buwan ng Ramadan ay pagbuka sa Allah, paghingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa Allah subhanahu wa ta'ala, mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi ko kanina na pinapatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kasalanan na hindi pa niya nagawa, na una at huli na kasalanan niya at hindi pa niya nagawa, pinapatawad ni Allah, pero hindi pababa ng 100 niya, mabigkas ng astaghfirullah sa isang araw. Ikaw kapatid, ikaw ako, tayo lahat, ilang beses mo binabanggit ang astaghfirullah sa isang araw? Ito ang nakakalungkot.
Si Adam alayhi salatu wassalam, isang kasalanan niya sa Allah ay iniyagan niya si Allah subhanahu wa ta'ala. Sa wala mo sa nila, kanu Allah, inisasana, nu Allah ta'ala, la takraba hadhihi shajara, fatakuna min adh-dhalimin. Huwag niyong lapitan itong kahoy na ito, sabi ng Allah, dahil kayo ay maligaw, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at madaya ninyo ang inyong mga sarili. Anong nagawa, anong nangyari? Na hindi lang nilapitan yung kahoy na yun, kundi nakrain nila ang bunga ng kahoy na yun. Isang kasalanan sa Allah, iniiyakan nila si Allah subhanahu wa ta'ala. Ilang taon nila iniiyakan si Allah. Ikaw, ilan na ba ang kasalanan mo na hindi mo pa naiyakan si Allah subhanahu wa ta'ala? Kapatid sa pananampalatayang Islam, napaka-importante ang pag-iyak ng paghingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil yung mata na umiiyak sa takot kay Allah at paghingi ng kapatawaran, hindi na kailanman ay hindi papaiyakin ni Allah sa kabilang buhay. Bakit? Tayo mga kapatid sa Allah, alamin natin, lahat tayo ay makaiyak sa harapan mo Allah, makulihan sa harapan mo Allah. Ilamo-lamo ng matang papel, mga na makulihan mga lusong bertiyan sa kapanglinian kan Allah subhanahu wa ta'ala. Inikul ko Allah ta'ala sa dalam Al-Quran. Ano sinabi ng Allah? Rabbana aghshawna wa saminna farjinna na'malan salihan inna mutinun. Yan po ang masabi ng mga tao, mga kapatid sa kabilang buhay. Umiiyak mo, alam niyo ba kung gaano katindi ang pag-iyak ng mga tao doon? Maubos ang lahat ng luha ng mga mata nila sa tindi ng pag-iyak nila doon sa kabilang buhay. Maubos ang luha nila. Kung maubos ang luha nila, ang lumalabas ang mga mata nila, yung mga dugo nila, ang lumalabas ang mga mata nila sa tindi ng pag-iyak doon sa kabilang buhay. Maubos yung mga dugo nila, yung mga utak nila, ang lalabas sa mga mata nila. Ganon katindi ang pag-iyak ng mga tao sa kabilang buhay. Anong sasabihin niya, Ya Allah, narinig namin at nakita namin ang parusa mo, Ya Allah. Hinihingi namin sa iyo na makabalik pa kami doon sa mundo, Ya Allah. Namin doon ang mga tao, magkabalilang pa sila sa dunya, kaya kung sila makapangumpaya. Dinugulikan mo, Allah. Kailanman ay hindi silipin ni Allah, hindi titignan ni Allah ang mga tao na yaon, mga kapatid sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang sabihin ng mga tao, Ya Allah, kahit hindi mo pa kami tulungan sa araw na ito, kahit tingnan mo lang kami, ay okay na sa amin. Hindi rin tayo titingnan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon ka-importante yung mata na makaluha sa takot kay Allah at paghingi ng kapatawaran kay Allah. Ngayon, tatanungin ko ang sarili ko, ikaw at tayo lahat, naiyakan ba natin si Allah na paghingi ng kapatawaran at takot sa kay Allah subhanahu wa ta'ala? Napaluha ba tayo sa paghingi ng kapatawaran kay Allah? Takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kung napaiyak ka dito dahil takot kay Allah, kailanman ay hindi ka papayakin ni Allah sa kabilang buhay. Hindi ka na makasama doon sa mga tao na yun na umiiyak sa tindi ng pag-iyak nila, yung mga utak nila ang nalabas ang nilang mga mata. Mga kapatid sa Allah subhanahu wa ta'ala, yun ang napaka-importante kasama sa napaka-importante na isalubong natin sa buwan ng Ramadan. Pangalawa na isasalubong natin sa Ramadan na ito ay pagdalisay sa sarili. Pagsusuri sa inyong sarili. Suriin mo ang sarili mo, kapatid. Ano ang pananampalataya mo kay Allah sa nakaraan na Ramadan? Paano mo ginagawa? Ano ang dahilan bakit lagi kang late magsasala? Ano ang dahilan bakit araw-araw nagagalit ka na sa inyong pamilya? Anong dahilan bakit naglilibag ka? Anong dahilan? Suriin mo ang sarili mo, kapatid, sa pananampalatayang Islam. Para pagdating ng Ramadan, alam mo na kung ano ang gagawin mo. Bakit susuriin? Bakit? Nungin ka, February 1 tanong ikapko na Ramadan na yan. Bakit? Anong dahilan? Anong dahilan? Dahil sa sabat tayo, napakahirap ang sasabakin natin. Napakahirap, mga kapatid sa Allah. 30 days na tayo ay magtitiis. At 30 days na magtitiis tayo. O 29 days na magtitiis tayo. Hindi, walang halong biro. Di ka na ilang naman yan. Mga lusog natin siya ka ng Islam. Ibanggulang tanong niya. So kaya gina kami po, iabadilan niya, lulupang ko sa pedo. Bidiyatan mo niya, ang ano maana nakakumpin sa dila. Paano mo alagaan ang dila mo? Gaano ka-importante, mga kapatid, sa Allah subhanahu wa ta'ala na alagaan ang dila? Gaano ka-importante? Kapag hindi mo alagaan ang dila mo, kapatid, yan din ang hihila sa'yo. Yan din ang tutulad sa'yo sa impyerno ni Allah subhanahu wa ta'ala. At sisirain niya ang lahat ng ginagawa mo. Sisirain niya ang sala mo.
puyat ako dahil nagtahajud ako, nandun na. Ay, kaninang umaga, nagbasa ko ng Quran. Ay, kaninang umaga, nagsusulat ako, ganito ganyan. Ay, kanina binibigyan ko si ano, na albis na hindi na alahan ng tao na yaon, ay pinapagid ng dila mo. Dahil doon, nawawala yung gantimpala na ibibigay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun ka-importante mga kapatid sa Allah. Kung kapag hindi mo alagaan ang dila mo, sisirain niya ang lahat ng pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sinabi ng Allah? Sinabi ng Allah sa Surah Al-Kahf, sabi niya, ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, lahat po ng ating sinasabi, lahat ng sinasabi natin, may nagmamasid dito, may naglilista dito, may nagsusulat dito, sa lahat po ng sinasabi natin, lahat ng sinasabi natin sa mga kapatid natin, sinisiraan natin yung kaibigan natin, lahat na yun ay may record sa Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat mo na at least natin lukan wallahu